Ayun yung motor. Pupuntahan pala namin tong motor ng tropa kasi na butas daw yung muffler, napakaingay daw. Buti na lang nakabili ako ng welding sa Shopee. 110 lang to na welding ha, kasi 110 lang man yung mga kuryente dito sa Taiwan, di katulad sa Pilipinas sa 220. So ito yung kaibigan namin na si Wally. Yung jeep niya, yung may-ari ng motor na ayusin namin. Ang forma talaga ng Force version 3. Oh. Ito ata yung bagong model ng Force ng Taiwan, naka dual shock na to siya. Gago. Ganda na. Naka ano pa siya, Brembo pa siya. Inasgasan na ako. Uy. Yung ano, yung Brembo mo? Ayan, nakakabit. Ito pala yung motor ng kanyang JF. Pagkatapos kong tanggalin yung muffler, pinagkakabit ko na nga tong kable ng aking welding. Shoutout pala ako nito kay Madam Abby. Dumaan kasi siya kaya tinawag namin. Kaso umalis din bigla kasi natakot siya sa welding. So ang dahil ko lang dala no ay kukunting tools, tapos itong welding lang talaga. Wala akong steel brush, walang pang til-til, kahit ano-ano pa man dyan. Kahit grinder, wala. So yung butas ng kanyang muffler ay nasa dyan banda. Sabi ko kay Boss Wally, try ko lang talaga siyang weldingin kung kaya. Kasi kinain na talaga siya ng kalawang. At sobrang rupok na, mas marupok pa to kaysa sa akin. So yung idea ko, pag nagwe-welding ako ng mga ganito, binalatan ko yung isang welding rod at gawin ko tong pantapal. Tapos nilakasan ko yung aking welding machine. Basta timingin mo lang din at pakiramdaman mo yung welding. Kasi pag hindi mo kayang kontrolin, baka imbis na tapalan yung butas, baka lalong lumaki. Aabutin ka talaga ng isang araw kakatapal ng butas. Medyo hirap din ako ng konti, no? Wala kasi akong panlinis kahit grinder man lang. Kasi pagka welding mo nito, yung flux, pakiramdaman mo yung flux, dapat malinis mo siya bago ka papatong ulit ng welding. Ang ginawa ko rito ay pinakapal ko yung sa may butas banda. Tapos pinupokpok ko siya para matanggal yung flux. Tsaka ako papatungan ulit. Medyo mahirap talaga kasi yung pipe, yung nipis niya ay parang papel na siya ba. Ang ginamit ko sa pagwe-welding ng mga ganito ay pasensya talaga. Kasi pag konti yung pasensya mo nito, manggigil ka, maputol talaga tong pipe kakawilding. Sa pagtesting naman, binubuhusan ko siya ng tubig para malaman ko kung saan pa yung may butas. Tapos pokpok ulit, tapos welding ulit, hanggang sa natapos na. Basta yung flux, wag mong hayaan na nakadikit doon bago ka papatong ulit ng welding kasi kakapal lang yung welding tapos butas pa rin. Maganda sana talaga kung may grinder kasi malilinisan siya eh. Kaso wala man talaga. Basta ang goal nito ay matakpan tong butas at hindi na tutunog ng malakas. Kasi maingay yung motor, pampasok lang naman sana nila to sa work. Kasi mayroon man silang force panggala. Nang dumating si Boss Wally, sabi niya may motor daw dito sa likod na parang tinapon na daw. Matagal daw na nakapark. Sabi ko tingnan natin, baka pwede pa nating ayusin ba. Oo nga! FI! Cygnus 2 na siya kasi yung Cygnus 1 ay carb type man, ito ay FI siya. Ikinabit ko na yung muffler oil. At nagpatulong ako kay Madam Leng no paghawak. Kasi excited kaming mag-testing, baka mamaya pag testing ganun pa din yung andar at lalong lalakas yung tono. Testing! Walang singaw? Oh. Success, tumahimik na yung motor, walang kasingaw-singaw. Ewan ko anong motor to, it's either Kimco or SYM to na motor na maliit. Hindi talaga ako mapakali sa motor sa likod, kaya pinuntahan namin ni Madam Leng. Sabi ko kay Boss Wally, kahit bilhin ko na lang ng tokay. Kaso di namin alam kung sino yung may-ari. Inakyatan na talaga siya ng mga damo-damo, kawawa naman yung motor. Nag-usok to kasi yung ano niya, nag-usok to. Tinakpan ng ano lang, screen. Napakaganda ng silencer silencer yung screen. Nag-uusok yan, panigurado. Yung filter. Di baka may susi. Oh, grabe. Ay, yung nga. Nagnganga. Yung ano niyan, oh, dami nga. Dami nga. Bilhin mo lang yun. Bilhin natin. Sabi ko kay Madam, kahit bilhin namin ng token. Or kung hindi niya ibinta, tulungan ko siyang mag-ayos. Kung may time lang din naman. Kasi wala din naman pala akong time. Kasi kawawa yung motor, ulan init siya dito. Cygnus pala ito. Ang head nito ay yung mga kinakabit ng Mio Sporty sa Pinas. Kasi formal man. Uy. Diba? Yeah. Ito na, tinesting ko talagang patakbuhin itong motor para sure ball talaga na naayos ko talaga yung problema. Kasi baka mamaya mabackjob tayo nito ba, nakakahiya. Si Boss Wally nagluto ng pagkain. Kaso di pa luto, kaya umuwi muna kami. Tapos sa daan na namin tong motor na Kawasaki. Para siyang HD3 pero mayroon yung electric start. Oo, kahit ano na yan, may electric start yan no. Hanapin mo kung saan yung ano yan, saan yung karburador, saan nakalagay. Hanapin mo, hulaan mo lang kung saan nakalagay yung karburador. Nagkwentuhan niya kami ng kaunti dito tungkol sa motor. Ang ganda ng motor na to, 1970s to. Kawasaki B1. Yung karburador nito, nasa loob mismo ng makina sa gilid. Isa ko sa nagandahan sa kanya dahil yung tangke niya pang ano talaga pa, pang old model talaga. Meron pa ako mangilan-ngilan na nakikita dito sa Taiwan na gumagamit pero matatanda na yung may-ari. Parang pine-preserve nila yung motor. Kasi matibay din to eh. Ang dami kong dalang night chalip, unright yan. The best talaga to si Boss Wally. Tsaka sabi niya, doon daw kami kakain ng hapunan. Na may anong niloto ni Wally? Bak at saka lista.
Nung kinagabihan nga ay bumalik kami kaagad dito sa bahay niya. Kahit hiyang-hiya kami no, kasi bumalik pa kami talaga. Nagantay pa kami ng kaunti no, kasi sinundo pa niya yung kanyang girlfriend. Ito si Madam Lim, pinakialaman yung TV. Nako, hindi na namin mabasa. Puro naman na insik-insik yung mga nalabas. Nagpa-cute-cute nga lang muna ako dito kasi nung pagdating nga ni Boss Wally, binigyan pa kami ng kape na pampapayat at pampaputi. Kaso sabi namin, ayaw namin kasi gusto naming tumaba eh. Detox coffee and collagen. Kaya sabi ko kay Madam Lim, kailan ba masisira ulit yung mga motor ng mga to para babalik na naman kami dito. Kaya kahit hiyang-hiya ako no, nung naghain na si Boss Wally ng mga ulam, natatakam kami. Kasi napakasarap, pata pa lang yung niluto niya at yung isda. At yun pala yung kanyang girlfriend no, na may-ari ng motor na inayos ko kanina. Hiyang-hiya talaga ako guys, parang hindi ako makalunok sa sobrang hiya ko. Kaya ayun, nakatatlong pinggan akong kanin. At binulungan ko si Madam Ling na magbaon pa kami ng ulam. Kaso nahiya kami, kaya ayun, umuwi na talaga kami. Yung hiya ko ay dinaan ko na lang sa pag-inom ng madaming tubig. Kaya salamat talaga Boss Wally at Madam Yali, kasi sa amin di man ako marunong magluto eh, lagi lang prito. Hindi ako makalakad. Uy, gago aso! Uy, nag-smile! Sakit na tagumpay. Sakit ng tiyan ko, busog na busog. Hanap ka ulit buildingin. Mabuhay. Magtanong ka sa mga kasama mo kung mayroong... Ay, anong oras na ganyan ako?